Yo, what's up mga ka-Doy TV Sports? Welcome back din sa ating mga lupitong channel, Doy TV Sports lamang po. Alright, ang ating pag-uusapan nandiyan na. Prediction ni Doy TV sa bakbakang Rain or Shine at Barangay Ginebra. Ganun din po sa TNT at Meralco. Yan at mga pa-shoutout. Pero bago po yan, salamat po na sa ating mga minamahal na followers and subscribers ng channel na ito. Maraming salamat po ha sa patuloy na panonood, no, at pag-like. So yun lang po ang hiling ko sa mga existing followers natin. Pa-like na lang po ng every video na napapanood nyo. Salamat po. Pinaliwanag ko na po kung bakit. Libre po yan. No? Ganon din po sa mga hindi pa po followers at subscribers. Libre din po pag-follow at subscribe. Alright? Para po notified kayo every time na may video tayo. So yun, dito na tayo sa ating gustong pag-usapan na Ginebra at ito pong Rain or Shine. At sabi ko po sa ating nakaraang upload, talaga pong this will gonna be pukpukan ng matinding bakbakan po ito dahil labang na po ang Ginebra sa serye. At kapag nakuha pa nila itong ika-apat na game na ito, no, or ang kanilang ikatlong panalo, alright, tapos na po ang boxing, no? Tatapusin na yan sa Friday. So, sigurado gagawin ng Rain or Shine ng lahat para makakuha nila itong game na to, makatabla, back to square one ulit. Pero ano bang paniniwala ni Doy TV dyan? Ano bang prediction niya dyan? Bago ko ibigay ang prediction, analysis muna na tayo or dahilan bakit ko pinipili itong team na to na babanggitin ko. So, isa nga po sa naging obserbasyon natin, no, ng game 3, kaya nanalong Ginebra, tila napagod dito ang Rain or Shine. Kasi nga po, sanay tayo na ang laruan ng Rain or Shine is run on gun po talaga. Doon sila talaga, yun ang sabihin na nating pinaka-weapon nila. Okay. So kung makikipagsabayan sila sa Ginebra, no, sa half-court set kind of offense, no, or makikipagtirahan sila ng 3-point shot, sa departamentong yan, pwede silang makadikit. Pero Ginebra po ang may edge kasi nga po pagdating sa match-up kay Justin Brownlee, hilo na sila, di po ba? Then at the same time, may running game din naman ng Barangay Ginebra at yun po yung ginawa nila, no? Nila Coach Tim Cone, of course yung play nila, yun, alam ko naman, expected ko naman na gagawin din nila yon, no? Kasi nga sabi ko nga nung naglaban ng Ginebra San Miguel, yan po ang edge ng Ginebra din sa kanila, pagtakbo. So, hindi man po totally, pero kaya nilang makipagsabayan din sa Rain or Shine. At yan po yung nangyari. Pagdating naman po sa depensa, nakakababa kaagad sila. At nache-check na po yung mga players po na palagiang umaatake. Di po ba, nasa shot blockan na nila. At para sa akin, mukhang na-intimidate na po, no, yung mga sumasalaksak sa loob sa presence ni Japet Aguilar, kaya dinamihan po yung minuto ng paglalaro niya. So, yun lang din ang na-expect ko na mangyayari itong game 4, na mas mahigpit pa dahil sigurado they will try their best, no, para po manalo na itong ika-apat na laro nila, no? Dahil nga po sa basa natin sa sitwasyon, talaga pong lumalabas ang karakter dito na Ginebra. Scottie Thompson, di ba? So ang matinding bantayan nila si RJ, may Scottie, ay expecting them na bantayan ng husto itong si Scottie din. Kaso sino pa ang babantay kay Scottie? Di po ba? Pag nangyari naman yan, may magiging loose na naman, no? So talagang tatlo yung players na mukhang hirap talaga ang Rain or Shine na bantayan. Kasi Scottie Thompson is not necessarily a isolation kind of player, di po ba? Or yung isolation play yung kanyang isa sa mga niya, specialties niya, no? Kasi si Thompson kahit saan gumagalaw pa-rebound yan, no? Kaya nga do it all So yan ang Scottie. Kaya talagang sa game 4 na ito, ang aking prediction mga boss, no, is Ginebra to ulit. Okay. Pero kung ang Rain or Shine, nakita nila, no, yung pattern nila na talagang run and gun talaga, yung every possession talagang todo, no, kailangan itakbo nila, no, kasi dun po pumapasok yung momentum nila kapag medyo gipit Ganun ang nararamdaman nila pag umahabol sa pagka medyo gipit.
talagang doon na sila titira ng 3-point shot at ang nangyayari doon, nagiging high percentage shot po kaya pumapasok. So yun talaga ang laro nila. Kaya marami din po ang kunyari, I mean yung mga Hinebra daw sila, pumaling sa Rain or Shine dahil nga po sa ability na ito. Which is, mahirap pong i-sustain po talaga yan. Kasi physical, ano po talaga ang number 1 magagamit po dyan, yung stamina. Okay, shoutout na po tayo. Sandali. Rain or Shine, Hinebra, napili ko na yung prediction ko dyan. TNT at ano naman po, Meralco. TNT pa rin na pinipili ko dyan. Hindi dahil nalalakasan ako sa import, kundi pagdating po sa play at execution, halos parehas yung dalawa eh. Pero sa experience at character po ng mga players, TNT. So kaya ako pinipili sila. Okay? So shoutout na po tayo mga boss. Dito po tayo sa ating nakaraang content. So, yun, may mga tanong po ulit kayo na sinasagot na natin sa Reels. Kaya, nakalike na po ba lahat bago tayo magpa-shoutout? Kaya yung mga hindi pa po nag-follow, follow na po kayo doon. Ricardo Cabato, Game for Idol, Hinebra pa rin daw, NSD. Enrique Rivero, good day, bukas na laban. 5:15 PM, Hinebra versus Ross. Mamaya na po yan. Good luck sa Hinebra. Merlinda Dapaner, okay? Or Merlinda Paner, alright. Si Enrique Rivero, shoutout. Mary Jean, Busdoy, good evening. Game 5 pa lang yan. Sana galingan nila ng gusto. Game 5 lang yan. Sana. Game 5. Game 4 pa lang tayo, ma'am. Okay. Anthony Aguilar, good luck daw po sa Hinebra. More power, God bless. Salamat po. Good luck din daw sa Hinebra. Sabi ni Bontang Cantor, Joseph Pineda, good PM, Idol Doy. Magsana ako, Idol, sa kaligtasan ni Never's Prayers nang wala na ibang tama po yan pagdating po sa injury, no? Okay. Rusty Rodriguez, nice daw. Brainy, Meralco din, Kuya Doy, may bagong import. Talaga po ba? Search natin yan, ha? Robert Kaibiab, lista mo na Doy, 3-1 daw po. Lista mo na. Alejandro Tronzon, nag-good luck. Mabuti po ako. Kayo po, Sir John, sa Pinas, kumusta kayo? Johnny Patungan, Idol Doy, shoutout sa Hinebra, Ian, at sa mga Doy TV fanatis ka ba? May ganun pala. Salamat ha. Katulad ko, asahan natin ang champion daw po Hinebra. Alright. Gloria Somok, no? Shoutout ha. Watching from Doha, Qatar. Ayan, may mga viewers tayo from Doha, Qatar. Jonathan De Casa, good evening po. Boss Idol, laging gumagamit ng maraming players para pahinga, mga first 5, dangerous ang Ross, huwag magtiwalay na bala. Yes, totoo po yan. Sabi ko nga, napagod sila nung game 3, rested na, 2 days di po ba? So, nakapag-recharge na yan. Kaya talagang sabi ko, matinding bakbakan po talaga yan. Okay, Carlito Bolima, good day, Doy TV, huwag magpakampante. Tama po kayo dyan. May ganun pong Hinebra minsan no? Medyo makampante. Kung saan po medyo dehado sila, NSD nga doon naman lumalabas yung nila, di ba? Willie Bardayo, good evening. Okay, ang laban ng SMB versus Ross, nagkataon lang na pumapasok ang tira nila sa labas at twice to beat ba? Pero kung best of 5 or best of 7, baka yun. Iba po kasi talaga yung serye sa isang laro lang. Kasi sa serye, lumalabas po talaga yung karakter. Marami pong na-hype ng mga fans, no? Siguro kasama na ito si Ginoong Rico May Roper na once a king, always a king daw siya. No, siguro na-hype sila kaya pinipili na yung Ross. Playing safe siguro din dahil nga sa nakita nilang performance against San Miguel. Pero he's a player. Mas alam niya po kaysa sa akin, no? Na ang serye iba sa isa, dalawang laro. Yung pattern nga po na tinampakan ng Hinebra yung Rain or Shine, di po ba nila napanood yun? So, yun sa character po talaga lumalabas, no? Pagdating po, character experience, no? Chemistry, pagdating po ng, serye, okay? Kaya, ayun. Siyempre hindi tayo nakaka-hype sa mga ganyan. Del Carullo, good luck. Archie Makirang,
Okay, Claude Waldo Prastilla, shoutout po sa inyo. Sa mga di po nabanggit, magbabalik po tayo para sa next content na text pa shoutout. Dito lamang po sa ating malupit na channel, Doy TV Sports lamang po. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat at magandang gabi magandang umaga po. Alam po, excited kayong lahat sa laban na ito mamaya. Stay safe guys. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.